Hello, 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 hello! Maganda naman! Alas 7 na dyan sa atin, alas 2 dito ng madaling araw. Umpisa na naman ng araw ng bagong Biyernes. Paghihintay na naman ng Sabado. Mamaga pa rin ang aking pisngi, masakit pa hanggang ngayon. Dahil nga sa aking pagpapabuhin ng ipin. Alam nyo ba na kakatuwa lang? Nakakatuwa lang talaga. Alam nyo ba na pasensya na na ko lang pasensya na sa mga mga nag-react mga magre-react at nag-react doon sa post ko na pauwi ako. Feeling ko lang naman po yun, nakalagay po yung Piling Pinas. Pasensya na po kayo at medyo pauwi na ako. Pero gustong gusto ko na umuwi. Kaya nagpipiling-piling na lang ako dito. Kasi ano nyo po ba na narito po ako sa airport. Halos every minute ay may lumilipad at may dumababang aeroplano. Siyempre, bilang isang OFW siyempre, halos 5 years nang mahigit hindi umuwi. Siyempre, nagpipiling-piling din ako, throwback picture, lalo na yan, napapunta ako sa mundo napapasok ako sa mundo ng social media. Tapos may mga ganito pa akong mga nakikita. Siyempre, bilang isang OFW, nakakamiss din dyan sa Pinas. Kaya nagpipiling Pinas po ako. Sorry doon sa mga na-open ko na alam na ako pauwi na ito throwback, pero nakalagay naman po doon sa caption ko na Piling Pinas. Miss you for almost waiting for an hour, a day, and a month. Kaya, pero kayo mag-uwi rin naman ang ama. Talaga lang hindi pa lang mabigyan ng isang pagkakataon at ewan ko ba kung bakit pinagkakait sa akin ng pagkakataon. Maraming nang nakalipas na hindi ko nakita at nalampasan ako dyan sa atin sa Pilipinas, sa totoo lang. Kung alam nyo lang na uwing-uwi na po ang ama. Uwing-uwi na. Gustong-gusto ko na po umuwi. Gustong-gusto ko lang umuwi. Kaya lang, hindi nga ako mabigyan ng pagkakataon. Kung bakit pinagkakait sa akin ng pagkakataon. Siguro marami pa akong dapat na gawin at dapat na iparating na kung ano man sa akin sa PPN. Siguro marami pang bagay na darating pa. Kaya doon sa mga na-open na akala ko nakauwi na o ay hindi pa po. Ay nakalagay naman po doon sa caption ko, Piling Pinas. Kasi nga, yun, nagpipil ako na baka siyempre, hindi naman natin mayaalis bilang isang OFW na magpiling ganun. Ang daming nagme-message sa akin, nakauwi na daw ba ako, kumusta na daw, yun daw ako. Salamat, maraming salamat. Kaya lang po talaga, hindi ako mabigyan ng pagkakataon eh. Ewan ko ba? Love na love ako ng kumpanya. Gusto ko na po talagang umuwi. Ewan ko ba, siguro may nakakaintindi lang at yung mga
document dito sa kumpanya. Nakakilala mo, hindi naman ako naman nakilala naman kahit pa paano rito. Siguro kung naintindihan yung aking salita, ay siguro naman maunawaan nila yung mga ibang lahi na mga document dito nakakataas. Maunawaan nila. Pero wala mo lang magawa. Sabi nila, report ka sa embassy, punta ka sa polo, punta ka sa ganito. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Maraming proseso. At saka maraming pagdadaanan. Tetenga ka rin. Alam nyo ba yung tetenga? May ista ka rin. Hindi yung pag nag-complain ka, kinabukasan uuwi, isang linggo uuwi ka na. May mahabang proseso. Mahabang proseso. Yun ang sabi ko. Na madaling sabihin, napakahabang proseso. Parang nag-a-apply dyan sa atin sa Pilipinas, mahabang proseso, kaya lang nga dyan ka. Ay dito iba. Napakahabang proseso po. Kaya yung sinasabi nila na magreklamo kayo sa embassy, magreklamo, ito hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Lalo sa sitwasyon ngayon na dito. Tuloy yan, strike na naman dun sa airport. Ako nga, tulad, tinatsaga ko na lang din eh. Dahil nga, tignan nyo naman duty ko ha. Sa isang linggo, 3 araw. Lang straightan. Sa loob ng 7 araw, tatlong gabi at 1 araw lang ang duty ko. Yung ba hindi mo tsatsagayin ito? Kaya nga, nililibang ko na lang yung sarili ko sa ganito, sa kadudut-dut, dut-dut sa umaga, yung dut-dut sa umaga, dut-dut sa dut-dut sa almusal, dut-dut sa tanghali, dut-dut ang dut-dut. Noong una, ang gawa ko, YouTube, naabot ako panonood ng ng pelikula, mga old movies na mga 1960s, 1940s. Nanonood ako, ng mga pelikula. Ngayon, nalilibang. Sabi ko, bakit baga hindi ko gawin? Pwede naman. Nalilibang ako. Kapal lang nga ng mukha ko. Sabagay, nilalaro ko lang. Ganun naman ako eh. Kahit nung una pa dito eh. Niyakapal ako ng mukha ko. Pero talagang, yung kumbaga yun ako. As in, wala akong sinisino. Basta't ako'y, pag alam kong ako'y nalilibang, ako'y walang inaargabyado, sinasagasahan at ako'y tama, talagang makapal ang mukha ko. Yun. Kaya, nga balik tayo sa topic ko, yung ako'y nag-uwi na, sorry po, pasensya na, ay talagang ako'y nagpipiling lang, feeling nasa Pinas. Tignan nyo, minsan yung video ko. Alam mo, lalabas sa poso. Wala akong poso rito. Binubomba. Wala akong... Ang tubig nga rito, napakahirap. Binibili pa eh. Ginto tubig dito. Kaya natutuwa lang ako. Pagka yung nakakaisip pa na yung mindset ko ba, lawak. Pagka gano'n sa mga gano'ng natutuwa lang ako mga ganun sa ginagawa ko. Kaya yung nagsasabi na ganun na tayo, uwi ka na, hindi ganun kadali. Sa totoo lang, gusto na. Sabi yung nga, pauwi lang ako. Uwi na ako. Kung sa mga OFW na wari makakaranas ng ganito at baka hindi na, baka nasaan na. Pero nyo, ilan taon na hindi na uwi. Yung may mga mahal ka sa buhay na gusto mong makita, hindi mo nakita. Yung mga sistemang gusto mong gawin sa Pilipinas, hindi mo magawa. Hindi ka madali po, napakadali. Gusto ko na po. Kaya ako nagpipiling na umuwi,
The throwback picture. Nagpo-post. Gano'n lang naman po naman dito sa social media eh. Kaya bilang OFW, parin Jomar De Leon. Ito, napakabait yung batang ito. Si Jomar. Yung aming Usmaw builder. Jomar. Yan. Kaya lang talagang pero mo, palipat-lipat na ako kung saan ako nalipat. Hanggang ngayon. Ewan ko ba siguro, hindi pa ako lasing, hindi pa ka natagay, nahintay kita. Si Jomar. Ikaw ang hinihintay ko. Ay, hindi pa na makatulog eh. Ay, nakatulog pala ako kanina. Alam niyo ba ako kanina, pagdating ko rito, alas 5. Mga bandang 6 o'clock, iba pakiramdam ko. Ang sakit ng ganito ko, ng bato ko. Tapos yung kanan ako inanig, gawa ng binunutan po ako yung ganito ko. Masakit, gawa ng yung bunot sa akin. Kasi po bagang ito bagang hanggang ngayon masakit. Ay, iba po parang daw kayo na. Kaya nilabas ko yung inhaler ko eh. At parang ako'y kinakapos. Kaya ako solo pa man din dito. Kaya ako'y nag-ikot-ikot, lakad-lakad, baka mamay ako natakot at mas mapakaramdam ko na kausap na yung natawagan sa akin yung aking asawa kaya agad ako talaga sumanang pakaramdam. Pinipilit ko lang na tawag ito na yung ipasiglahin yung sarili ko dahil nga yung sumanang pakaramdam ko kasi ang hirap din pala ng yung maghapon yung maghapon nga nasa loob ng kwarto, lalabas ka lang sa hapon, bihirang-bihirang lumabas, yung ganun, hindi ka na masigatan ng araw. May pasok ko lang naman, papasok ako ng Lunes ng hapon. Uuwi ako ng Martes, Lunes, Martes. Ang maghapon ako sa kwarto, dot dito, dot doon, dumot na yan, dumot. Dumot na ako ng dumot. Oh, paano di ba taon, may lilipad pa mga aeroplano sa tapat. Minsan, doon ako sa tapat ng aming pintuan. Oh, makakita ka ng aeroplano lumilipad. Oh, magpipiling-piling ka na naman, makakita ka ng aeroplano yan, lilipad pa rin sa tapat ko. Oh, alam ko, Philippine Airline na. Oh, yun nga ang sabi ko, kami kaya dito, mabuti pa, nung unang ko rito, first timer po kasi ako nag-abroad eh. Nung unang abroad ko, 2013, halos magpo-4 years din po ako bago umuwi. Yan, ang lupit ng uwi ang ito eh. Paliwasan nga po na wala naman nung kasinong sa Pilipinas. Pero yan ang lupit. Ang alam ko na ito, every 2 years, every kontrata. Ayan, pag tayo kaya ang lupit eh. Ang lupit. Hindi siguro nga sa sistema. Sabi nga nila, lipat ikaw ng kumpanya. Ay, pa makakalipat, hindi nga makauwi. Pabalik ka na ibang kumpanya sa Pilipinas. Ay, hindi nga makauwi. Pero mo 5 taon na o 3 taon. Gusto ko na umuwi ng pay. Hindi nga makauwi. Nangyayaw pa. Yan, galing din na Hindi ba ka naisip na Tensi, na gano'n ang ibang sitwasyon ng isang OFW na ganitong sistema? Lalo yan. Buti na lamang at ako wala na sa airport. Kung namin pa sa airport, diduguan na naman po ang inyong ama. Duguan na naman. Pero may tatrabaho ng umaga, i-strike sa hapon. Wala, kagaling nga lang umat ako. Pagka gano'n na labanan ng trabaho, ako'y nasa ibang lugar. Kaya lang yanong talaga. Yanong nga naman yanong alwan ng trabaho. Saan nakakita ng ganito? Pero may papasok ka lang dito magdududut-dut.
Magdududot, dadayo ng kain, dadayo ng tulog. Oh. At yun, yan, tingnan nyo mangyayari pagkain ko. O, bawal magutom. Oh. Bawal magutom yan, oh. Oh. Kaya, sino ba makakaayaw? Ay, gusto ko na rin umayaw eh. Ay, talaga lang walang magawa, miski makaayaw. Miski makaayaw, talagang hindi makaayaw. Ang hirap ng sistema. Sistemang ganito. Pagka yung ganito na minsan makakakita ka na lumilipad na aeroplano, maya at makakaramdam pa ng homesick. Yung may lilipad na aeroplano bago may bahubang ganun, halos makita mo na ganyan, yung malapit sa'yo. Jomar, alam mo yan, kinapunta ng logistic, malapit ka, kita mo halos tiladurin mo na lang yung aeroplano. Ay, ito ganito, nasa airport ako eh. Yan ako, ma-homesick talaga ng mga ganito 5 taon na hindi nakaka-uwi. Ay, uwi na eh. Ay gusto. Kung sa sasakyan, yung pakyak, kailangan din natin mag-change oil. At saka i-tune up. Ay siguro pag ako na-change oil at saka na-tune up, ako matino na uli. Ano, Jomar? Jomar! Ay siguro eh, ako matino na uli pag ako na-change oil. At saka, yung pong mga nagtawag nito, yung pong mga na-distract do sa aking post na see you Pinas, eh, see you pa rin po. See you pa rin po yun. See you pa rin po yun. Within an hour, in a day, in a week, in a month. Yun nga, hindi natin alam kung kailan. Pero talagang gusto ko na, wala akong bibili ng ticket ko. Sabi ko, kanila na yan. Kaya lang, paano ka makakayaw nga nito? Ganitong sistema. Ay, hindi ka hirap. Hindi ka pagod. Oh. Hindi ka piyapawisan ng Kaya pag minsan, throwback po ako, throwback picture. Aking throwback yung mga, siyempre, OFW may throwback. Yung hindi OFW, may throwback din ng pag-iisip eh. Ako pa kayang OFW. Na 5 taong, halos mahigit 5 taon nang hindi nakaka-uwi. Oh. Pagbaba ko ng, paglabas ko ng hindi ko na alam ang sakay papunta sa amin. Pag-uwi ko sa pag-uwi ko sa amin, hindi ko na alam ang pauwi. Oo. Kaya ho, sana sa mga ay maunawaan naman po ninyo ang kaming mga OFW, kaming mga narito sa Saudi. Maunawaan po ninyo sana. Minsan yung mga ito na naluluko na. Bisa wala sa hulog. Fred, sorry, Fred! How are you? Kamusta na? Kaya, mahirap pong sistema namin dito ngayon. Na gustong na namin. Yan ang mga samahan ko. Danas nila yan. Danas nila na may stock dito ng halos buwan, taon, na uuwi ng halos wala nangyari. Ayaw ko naman po, ay may mangyayari, ay talaga lang ayaw mangyari. Yun ang mangyayari, ayaw mangyari, hindi pa mangyari. Ano ba yan? May mangyayari, ayaw pang mangyari. Ay gusto ko na mangyari. Ano ba eh? Kaya ho, ang hirap po. Ito na, kaya ho, doon sa mga nakarelate po yung aking pinost na video, pinost na picture, tsaka doon sa reels ko na
nakasakay. Tingnan nyo naman po yung itsura ko doon nung mga nagla-live ako. Yung mga nakarang kung ano, wala akong buhok. Ako medyo kalbo. Tapos doon sa isa ako may buhok. Tapos yung suot kong damit doon sa jacket stripe, yung isa naman ay puti. Ano yun, nagpalit na kaagad. Kaya ako pa din siya na ako kayo doon sa feeling lang kung ano yung mga nawaan lang ko ninyo na talagang feeling ko lang na gusto ko na umuwi. Talagang, ito litignan yung mga aeroplano rito, titilador ko ito pag hindi dumaan pa rin para hindi na ako ma-homesick Pag dumaan din titiladorin kong gano'n, no? Bumagsak na din sa ano. O di, iakit ako ng tower. Hindi pala ng tower. Akit ako ng tower. Susungkitin ko, lalagyan ko ng ano. Yung tali. Yung plug ng Pilipinas. Pauwi nyo, gano'n. Magkakait ko sa tower. Yan, ganyan lang ang mga ano lang po namin dito. Sitwasyon namin dito. Kaya mahirap na madali. Sa akin mahirap na madali. Mahirap dahil ako yung sick na. Ito lang ako. Diyada ko na nga lang po sa tulog. Tulog, kain. Pag may kakain, tsaka yung ganitong pa-video-video. Diyada ko na lang sa ganito na malibang. Para nililibang ko na lang ang aking sarili. Kesa naman na mag-isip ako na mag-isip. Nawawalan lang nga ng isip. Ito mo, mas gumagana pa yung isip ko, kariril ko. Kakapipindot, reel dito, palo, put na yung daliri ko yun, tingnan nyo. Hindi ako nagkakakaliw sa trabaho ako yung nagkakakaliw sa kadidot ng cellphone. Palo dito, Korean ng hilas, reel to reel, palo. Puwa lang yung buhay. Pero nakakaigi rin naman, kahit pa paano. Nakakatuwa. Bumili ko kumiting, sa kabila ko napapalpi. Thank you. Siyempre, hindi pala kumit yung, nag-ano lang pala, nag-like lang pala, akala ko nag-comment yun. Hindi ko nakita Ayun, ang aking, ganito lang dito ang assiste ng buhay-buhay. Kaya pag minsan nakakaisip mag-throwback, mga throwback picture, dahil maluloko kayo. Kaya kung ano maisip mo, para hindi ka maluloko, gawin mo. Yun nga lang mabuti. Kaya sa sistema namin dito, kung ano yung maisip namin talagang ginagawa na namin. Ginagawa na namin. Para lang malibang kami. Ang hirap po kasi ng sistema at sitwasyon. Ewan ko ba? Kung bakit ganito. Dada ko na sa tawa masakit pa yung ganito ko. Mamaga pa Ang sakit to na nga ako sulo pa mo di ako tatakot gawa ng baka mamaya ako bigla na naman din bumagsak. Kanini, bahala na kayo dyan, may magmananakaw man diyan, kunin nyo na. At ako'y matutulog, bahala na Diyos na i-check nyo. Hindi ko ganun kadaliw ng gusto ko na pong umuwi. Sabi ko nga uwi na ako! Uwi na ako! Ito ko na lang, pag uwi ko, gusto kong mag-ikot sa buong magmumotor ako na mag-iikot magmumotor kung saan ko gustong punta katulad nung una. Ikutin ko yung bubi, magmumotor magsasawa ako. Mag-iikot-ikot ako sa mga para lang mapil ko yung ulit ng Pilipinas. Ako ewan ko baga kung nangyari sa akin, kung ako bagay nananabaw, namamanas. Tignan nyo naman po itsurahan ko ngayon na, alaki ng tiyan ko. Tapos mga braso ko, malalaki. Hindi ko alam kung ang itsurahan ko namamanas, baga ako, nananaba. Ano ba ang mukha ko? Ito talaga, masakit ito
Ito, tingnan nyo, oh. At tulog. Naglalakad naman ako. Giikot-ikot naman ako pag sa umaga. Pero talagang ganyan ako talaga umidad na. Ako'y ano na ho eh. Ang edad ko na ho ano eh. Yun na ho, ang edad ko. Mahirap na ho. Kaya po, ito, yung aking pong mga na-open kanina na sa aking post na picture na ano ay pasensya na po kayo ha. Ay sana po ako maunawaan ninyo na nagpipiling lang po ako. Nagpipiling lang po ang inyong ama at na-homesick na po ako. Na-homesick na po ako. Ay yung naman pong hindi matanggap na ako hindi pa nakakauwi, edi pumunta na lang po kayo sa bahay. At para po, abangan niyo. Doon po kayo mag-abang. Abangan niyo po ako doon. Ilang oras 10-15 hours pong biyahe. Papunta simula rito hanggang Pilipinas. At saka pamin pa oh. Pagpagin 18 hours po. 20 hours. 20 hours. 20 hours and 20 years. Bakit yung pag-uwi ko? Kaya nyo po, uuwi na rin po ang ama. Namimiss ko na rin po kayo. Kung ako po yung namimiss ninyo, namimiss ko na rin po kayo. Shoutout po dyan sa aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Na laging nakasuporta sa akin at saka doon sa akin 3 viewers na masigasig, yung aking 3 viewers na aking mga tiyahin at saka yung asawa ko at saka yung 2 tiyahin. Saka may viewers na rin ako, si Jomar at saka si Fred Soy Puntanilla, si Tisoy, ay Amerki. Yan. Natutuwa lang po talaga ako. Tulad yan, anong oras na rito? Mag-aalas 3 na ho dito ng madaling araw. Ay, itong ganitong oras, ay marami na hong lumilipad na aeroplano. Ganitong oras, marami na hong lumilipad na aeroplano. Bihira bumababa, puro palipad. puro palihas. Bihira bumababa, ang mga babaan. Oh, magbibilang na naman po ako ng mga lumilipad dyan na aeroplano. Oh. Ayaw ko naman lumabas pag-misa dito sa ganas pag mga itong oras. Dahil po magbibilang na naman ako ng aeroplano din. Hindi maubos na naman po ako. Oh. Oh. Kaya nililibang ko ang aking sarili sa aking mga ginagawa. Ang aking mga ginagawa. Pag video ko, mga nalilibang po ako. Kaya pag miski nga ako nakakaisip ng sabi ko magreklamo yung gagawa ko ng aksyon sa kaya kong gumawa ng aksyon pero mas lalo akong matitingga rito pag dinaan ko sa isang illegal na proseso. Mas matitingga ho ako rito. Ayoko naman matingga rito ng 6 na buwan, 1 taon. Ay, Diyos ko po naman. Ayoko matingga rito ng ganun. Yung maghihintay ka rito ng 1 taon, 6 na buwan, 1 taon, ayoko. Kaya po, kahit pa paano, nagtitiis po ako ng tiis talaga. Tiis na, hindi lang tiis ay hinagpis na ito. So, hindi lang tiis ay hinagpis na po ang aking ginitindi naghinagpis. Ay ewan ko baga itong sistema na puntahan ko. Naranasan ko rin sa may 10 taon. Ewan ko baga itong ay palibasa nga po ako'y first timer na nag-abroad. Naranasan ko pa ako nagkaroon ng gipit na kalagayan bilang abroad. Akala ko ganun ang abroad. Kasi po, yung panahon nagpiling Pinas po ako rito. Kundi nagpiling Pinas ang ginawa ko rito.
Kaya po walang nangyari. Kailan lang po ako nauntog. Bukol pa nga po. Nung ko yung nauntog, bukol pa. Kaya po, tapos napagtanto ko ang lakaran, napagtanto ko ang sitwasyon namin dito mga OFW ito sa Jeddah, lalo sa ganitong construction site, ganito sa construction, sabi nga ay shortihan din, shorty na malas. Yung ganito nangyari sa amin, shorty na malas, shorting malas. Kaya ako shorty, nakakasurvive pa ako kami malas, kasi po ada kami ng dilubyo, kaya sweldo, makauwi, yun malas. Pero shorty kasi po wala kami mga sakit, nakasurvive kami doon sa mga problema rito sa abroad. Kaya lang, yung pamilya namin hindi nakasurvive ng problema po. Kami pang pinuproblema. Kaya lang po, yan nga, tatapusin ko na po yung video ko ito sa pasensya na po ulit doon sa mga na-open na akala ko ako nakauwi na. Huwag po kayo mag-alala, uwi na rin po ako. Huwag na po kayo maghintay dyan ng 15 hours and 15 years. Uwi na rin, malapit na rin po akong umuwi. Hintayin nyo lang po. At bigla na lang po susulpot ang ama dyan sa Pilipinas. Pag natong ay siguro naman po kaya lang, kailangan may sumundo sa akin. Baka hindi ko na naman pauwi. Baka hindi ko na naman ang kalsada pa amin. Ay, bro, ito na hindi nakaka-uwi. Hindi ko na sila yung kalsada ang pa amin. Ay, bagay, may Google Maps nga para ko ngayon. Ay, hindi ka rin pala maliligaw. Dahil, pag naligaw ko pa naman, di Google, isabi mo, ito, i-search mo kay Google, hindi rin pala ako maliligaw Tsaka pala, babay na po, magkita-kita na lang po tayo sa Pilipinas. Good morning po ulit diyan sa atin. Happy Friday! Jamar! Alfred! Mamarike! Thank you, baby! I love you!